pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay! Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Ito po si Terry Alpa para po sa ating isang oras na pagsasama-sama. Okay, bago ang lahat, batiin muna natin ang ating mga tagapakinig sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino, ang ating pong mga magigiting na bossing. Saludo po kami sa inyo at syempre po ang ating technical side. Thank you so much po sa pagsuporta. Okay, ngayon pong araw na ito, pakilala natin ang ating partner. Walang iba kundi si Founder Albert Guanzon. Hello Founder, bati ka muna sa ating mga followers and viewers. Yes, magandang hapon sa ating mga pusundarohan dito sa bansang Pilipinas at sa ating mga OFW sa buong kapuluan, sa buong Middle East, sa Europe at saka USA. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay, yan yes, po. Kapit. Yan po ang ating founder at syempre napakasipag niya, kaya minsan wala po siya rito sa program dahil meron po siyang inaasikaso, mga tinutulungan pong mga OFW. Yan po kasi ang aming mission vision ng aming pong grupo. Ang tumulong sa ating mga kababayan na wala pong hinihinging kapalit. Ayan po yan. Siyempre, pagka po ganito, yung mga buhay po ng OFW yung ating pinag-uusapan. Wag na naman na natin pag-usapan, Founder, yung flood control, no? Sobrang, yun na lagi nasa screen, nasa TV, nasa vlogger, lahat na po, nakakasakit na po ng tenga, tsaka ng ang hinihintay na lang po ng taong bayan, yung pong may makulong. Kasi isa pa lang po yung nakukulong eh. Dapat po, wala na pong takipan. Talagang magtapat na po kayo, parang bumababa yung sentensya nyo. Sino man po kayo. Yan po yung sabi ng ating Pangulo, Founder, na walang sisinuhin, basta po nalaman o may mga ebidensya ng katiwalian ay talagang mapaparusahan. Tsaka saludo tayo kay DPWH Secretary Beans. Si Beans, no? Sir Beans, saludo po kami sa inyo. Talaga sipag po niya. Tuloy-tuloy, ombudsman, kahit saan nandoon. Tsaka sa mga lugar na may ghost project, nandun siya. Papanalangin po namin kayo, Sec Beans, na sana po ay masakal nyo na yung mga tunay na salarin dyan sa mga project na yan. Di ba, Founder? Gabi si Sec Beans, sipag niya, no? Ayan. Okay, siyempre, ang mga OFW natin, nag-aantay ng balita yan tungkol dyan. Pero alam na nila yung mga napapanood naman yung mga hearing na yan sa 4 na sulok ng mundo. Ayan, medyo nawala ang ating partner, pero mamaya po papasok po yan. Okay, it's bear time, September 22 po wala na po yung ghost month. Sa mga naniniwala na mayroong ghost month, matatapos na po yan sa September 22, Founder. Siguro naman lalayasan na tayo ni ghost month, maawa na sa atin. Kasi alam mo, kailangan sa mga oo nga, cycle na pagka umulit pa yan. Kaya nga, kaya tayo medyo naniniwala rin kasi marami pong successful na mga Chinese businessman na sumusunod po sa ghost month. Kaya tingnan nyo, ang unlad-unlad ng kanilang mga negosyo. Karamihan po talaga Chinese kasi Chinese po yan believe yung ghost month na yan. Pero talagang pinapaniwalaan. Yes, anyway, Founder, matagal ka nang nagbo-broadcast dito sa atin bilang partner natin dito sa Buhay OFW ngayon. Pero, walang masyadong nakakakilala sa'yo. I mean, kilala ka as founder ng Bantay Kasangga na OFW.
pero hindi ka pa namin lubos na kilala bilang isang OFW. Kaya ngayon ikaw yung isasalang natin sa hot seat. Alamin natin ang buhay ni founder bilang OFW. Ayan. Okay, banda ka sa mga tanong ko, ha. Una tanongin natin si founder Albert. Kailan ka ba naging OFW at saang bansa? Yung kauna-unahan mo. Kauna-unahan po, 1991 po, naging isang nag-compute po ako, isang taon po ako sa Hong Kong. Tapos, 1998, nag-Saudi na po ako. So, 1998, nasa Saudi Arabia ka na. Opo, hanggang 2021. Okay. Saan sa Saudi? Sa Eastern Region, Davao, Saudi Arabia. Okay. So, anong trabaho mo doon? Encoder po, data encoder po ako doon sa aming kumpanya. Okay. So, ibig sabihin, ilang taon ka sa bansang Kingdom of Saudi Arabia? Ilang taon ka roon? Bali, 20 years. 20 Mahigit. years? Pero nakailang empleyado ka? Naging ilang employer? Isa lang po, isang company lang po ako. Isa lang? Wow, dapat meron Opo. kang loyalty award dyan, Imagine, ang tagal. Iba yung award natin. Talaga. Iba yung award natin doon. Ayun. So, itong bantay... Kuha naman yung mga benefits natin. Ayun. Okay, itong bantay at kasangga ng OFW International, kailan to nagsimula? 2005 po, nagsimula na ito sa Saudi Arabia. 2005. So, ikaw yung bumuo nito. Opo, sa kadahilanan po ay maraming mga problema doon na dahil sa kulangan ng tauhan ng ating imbada at sa ating pulo, ay kami po ay nag-volunteer pa makarating sa kanila yung problema ng mga OFW. Ayun. So, itong bantay at kasangga, international ito sa 4 na sulok ng mundo. So, ibig sabihin, marami kang chapter. Bali, ilang chapter ang mayroon ang BK? Sa Middle East, meron po tayong Jordan, Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, Bahrain. Basta buong part ng Saudi Arabia, mayroon po tayo, kung saan sulok, mayroon po tayong mga members doon para ma-monitor natin yung problema ng mga Ayun. lalo ng mga spouse volunteer. Meron po tayong Europe, ayan po, USA. Yan po. Dito sa Hong Kong po dati meron po tayo. Oo. So, So, gano'n po, nakakira po tayo mga member kahit saan. Lalo sa part ng Middle East. okay. Bakit bakit ang pangalan niya ay Bantay at Kasangga? Saan mo nahugot yung pangalan na yon? Bantay dahil nga ay mabantayan natin sila. Kasangga dahil sa sanggahin natin yung kanilang mga problema. Bilang isang partner ng government. Ahensya ng government like embassy at saka sa pulo. Okay. Kung saan napaka-active mo po ng ating samahan. Nagkaro pa nung nandoon ako. Ayun. So, okay. Itong Bantay at Kasangga nang ito ay natatag, ano ang pinaka-challenging o na kaso na inyong nahawakan? Yung bang napaka-complicated at medyo hindi madali? Ano yun? Mga rape cases, mga yung hindi pinapasaon, hindi pinapakain, kasi marami talaga maraming na-risk yun noon, nandun pa kami. Kahit ngayon, tuloy-tuloy pa naman, kahit wala ko doon, tuloy-tuloy pa rin yung kasi iniwan natin sa kanila yung ating legacy sa mga chapter natin. So, gano'n pa rin ginagawa nila. So, marami talaga tayo, marami tayo. Tayo na po yung organization na tala ng mga maraming report na na-forward natin sa Malacanang dati, yung kapanahonan ni dating Pangulong Duterte, na kung saan ay nagpapadala po siya ng mga galing sa DSWD, galing sa Department of Justice. Nakakarating. Nandun po lahat.
nakakarating naman sila doon para matulungan yung mga yung mga nangailangan. Okay. So, nakakatuwa dahil marami nakakauwi sa ginagawa namin. At delikado rin po ginagawa namin kasi sa Saudi Arabia kasi pag tumulong ka, bawal po yun. Okay. So, ibig Pwede sabihin, kang kakasuhan nila. Ako, nakalabas-pasok po ko sa kulungan dahil sa pagtulong, hindi ko kakahiya yun. labas-masok ka sa kulungan dahil sa pagtulong sa OFW. Ganun ba? Totoo po yan. Sinabihan ako ng ambassador mo, tumigil ka na sa pagtulong dahil delikado ang buhay mo. Tapos hindi ako, tigas ko, sabi ko, sir, kung tumigil ka, kung paano naman yung ibang mga OFW na hindi nakarating sa inyo, nasa amin yung mga listing na may mga problema. So, tinutuloy-tuloy ko pa rin yun. Yung ginawa na ambassador natin, tumawag sa kumpanya namin, sabihan kasi ako na, huwag kang kasi susumbong kita sa kumpanya mo kasi bawal yung ginagawa ko. Sabi ko, kung ginagampanan yung trabaho ninyo, hindi naman gagawin ito kulang pa kayo ng tao Kaya, kailangan gagawin namin ito para makatulong kami. Kung wala kayong puso sa pagtulong kami, na may puso kami sa pagtulong dahil nga naman namin kung anong sakit pag maranasan mo yung mga hindi ka pinapasahod. Yes. Tapos nakikita mo, nagpakamatay na yung mga lalaki man o babae, nagpakamatay ang lalaki naman, maraming pakamatay dahil nga iniwanan na ng pamilya sa Pilipinas dahil hindi nakapagpadala na sahod. So maraming ganun. Okay. So yung cases na yan, paano namin siya na-rescue? Meron kami pinapadaan sa CR lang, sa blower, pinatanggal namin yung blower, kung makalusot lang siya, tapos nandun kami sa bawal na tulad, naghintay. So marami talaga, hindi lang isa, hindi lang 10 ganun kaso. Lahat ginawa na namin. Oo nga, medyo nga, delikado yun. Nandun na yung halimbawa kasi, doon pag magpunta ka sa isang lugar, mag-rescue ka, tapos within 5 minutes, pag makuha mo yung pag hindi makalis, pag malalaman ng employer na kinuha mo yung nakaalis yung katulong nila, pag-report ka agad sa police, within 5 minutes, naka-block na yung naka-block na yung mga daanan So, hindi ka na makalusot-lusot. So, pag mahuli ka, kulong ka talaga. So, yun ang pinapantay talaga. Kailangan may lakas loob ka, alert ka lagi. Pag kuha mo sa mga problema, dire-diretso ka na. So maraming kaso na kumbaga lahat ng mga problema, nandaan na namin yan. Kaya doon tinatag talaga yung yung nagiging yung Batantes hanggang yung kilala sa Saudi Arabia. Kasi hindi lang po yun, last na yung pandemic po kami po ay pinupuntahan din namin yung yung mga, kasi nagkakaroon po doon ng yung pagsasara sa mga lahat ng lugar, may oras po kasi So kami po yun ang pumupunta sa bahay ng mga, di ba, kahit yung sa employer, pag makatawag sa amin yung katulong niya na hindi sila nakakain, kami pumupunta kami sa sa bahay ng employer, natin po yung mga pagkain. Pinapadaan namin kung saan para makalusot lang. Ginagawa namin lahat yan noon. Mga imposible, nagawa namin, nag-imposible yan. Para makatulong lang. Bali, yan, founder? Siyempre, hindi mo kayang gampanan na nag-iisa ka lang dyan. So, sino-sino yung mga kasama mo na tumutulong? Pinipili ko po yung sa pagpupulis ko kasi pag-rescue, kaya lang kasama ka, mayroon din kakasok. Hindi yung mahina yung loob. Kasi nga, alam din nila, makukulong sila pag mahuli Ewan ko kasi marami po tayo member kung saan may mga members tayo. Kung saan malapit yun ang kinakausap ko na sige, samahan mo ako. Guide mo ako, yan. Kasi, kaya nga, bawat lugar doon, meron tayong monitoring team. Kaya tinatag yung monitoring team para, kumbaga, may alalay, at saka, kung may sila yun, mag-monitor sa mga, lalo na yung mga katulong, kasi sila lang yung nakakalabas Ay yung namin, yung makalabas sila, mag-usap-usapan sila, magsumbungan sila sa mga problema. So, hindi nila alam yung nasumbungan nila, mga member natin yun, so nakakarating sa atin. Ayun. Yun ang monitoring natin. Ginagawa sa monitoring natin. Ang daming natulungan na ng Bantay at Kasangga. Siguro talagang pagka kinento lato ni Founder, kulang talaga yung ating
isang araw. Okay, punta naman tayo, Founder. Paanong ikaw ay umuwi na for good? Bakit iniwan mo na ang Saudi Arabia? Dahil napiktuhan ko yung company namin sa pandemic. Okay. Naapektuhan sila. Dami yung pinapauwi. Oh yes, dami yung pinapauwi sa mga kasamahan ko. Okay, pero marami kang offer, di ba, na natanggap. Bakit hindi mo kinuha yun, yung mga nag-offer sa'yo? Yung isa, yung mayor sa Alcobar, dami nag-offer sa akin, pero yung problema lang yung isa, hindi nakasama yung visa ng anak ko. Sabi ko, huwag na lang muna kasi walang may iwanan sa bata eh. Oo nga, Although na sa Saudi din sa Pilipinas na si Founder po, hirap din. bukod sa public servant, siya po ay tatay at nanay ng kanyang anak na ilang taon na si baby mo? 6? 7 years eh, yung September 17. Magsi-7 na pala si Muhammad. Ayan po, nanay at tatay siya, pero kahit ganun po, nagagampanan pa rin po niya ang tungkulin na kanyang, nasa kanyang puso, ang paglingkuran ng mga OFW. Yan nga po, kahit na walang-wala na yan, basta may humapit, dudukutin pa niya yung pinakabarya niya para ibigay lang sa mga OFW natin. Yun, talagang nasa puso niya yan, ganyan yan, para yan si yung aking uncle, si Kuya Atong Balatong, kahit na ang pera niyan sa bulsa ay last na niya, pamimigay pa niya pag may lumapit sa kanya. Ayan, okay, sa kalukuyan ay nandito ka sa Pilipinas, merong headquarters ang Bantay at Kasangga, so ibigay mo yung address para malaman ng mga iba nating kababayang nakikinig sa atin kung saan sila pwedeng lumapit at pumunta sa Bantay at Kasangga. Bigay mo yung address ng headquarters. Ang office po natin ay nandito po sa 1597 Jasmine Street, Barangay 175, Camarin, Caloocan City. Kung sino yung gustong pumunta rito, nandito, madali lang po kami hanapin. Nandito lang halos katabi na namin yung Maranatha School of Academy, Christian Academy. Barangay 175 ng Camarin, Caloocan. Madali lang makita po. Ayan. Yan po si Founder. Founder, ano yan? Kung ikaw ay tatanungin at may chances na makaalis ulit, ikaw ba ay may balak pa rin na makaalis ng bansa? Makapunta ulit ng ibang bansa? Oo naman, kasi ang gusto ko pag umalis ako, yung tutok lang ako doon sa kasi sa may mga problema, kasi nakikita po natin ngayon, hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga problema, parang hindi nababawasan eh. Talaga. Ganun pa rin. Kaya nga. Ayan na, narinig nyo. Kung may chances si Founder, ay babalik siya ulit doon sa kanyang lugar na kung saan mas maraming napapagsilbi ang mga OFW. Kasi walang malapitan, siya lang yung napupuntahan doon. At siya naman, yung nagiging tulay para naman dalin sila sa kinaukulan, sa mga embassy o sa Department of Migrant Workers. Yun po, alam po nila yung mga proseso na tama. Yun lang mali sa ginagawa nila, na pwede sila makulong. Ito, natakas po nila yung mga OFW na hindi pinapalabas, hindi pinapakain. Naawa sila. Buti naman di po kayo nahuli. Ano po? Nahuli na pa po natin eh. Nahuli na rin. Nakulong na po ako sa pagkulong. Dahil doon. Dalawang buwan ako. Nakulong po ako doon dahil po sobrang concern. Yung isa po, pero ko lang yung pag-rescue ko. Dahil nga ay yung na-rescue ko, nagano siya, konting ko lang ha. Throwback lang dahil yung isang na-rescue ko, nag-selfie siya na doon sa likod ng aking sasakyan, nag-selfie siya, tapos nagpasalamat siya sa Facebook. Play niya pala yung yung amo niya. Ano So ba yan? magdadali ako, hinahanap ng ako. Ayan. Salamat siya dahil na-rescue ko daw siya. Yun ang post niya. Nakalagay yung content niya. Ayun. So hinahanap agad ako ng amo niya dahil na-play naman niya yung amo niya. So yun, nagkaroon nga kami ng naabot kami doon sa police station. Nagkakaroon pa nga ng decision ng korte dahil
nakita naman ng government kung gaano tayo kasincere sa pagtulong, Oo. ay nag-feedback tayo. Ayun, na alam naman nila yung layunin ninyo, hindi naman masama at makatulong lang. Okay. Ayan, ilang minuto na lang tayo? Bilis naman. Di bali magpa-part-time. Meron pa naman tayong 4 minutes. Magpa-part 2 tayo pag di natin matapos yung istorya ni Founder. Bukod sa bantay at Marami kasama. lang ito na, Oo nga. kahit araw-araw na magpinto na gano'n, di ko ako sumusya. Kung isa-isahin natin yung mga kaso, Kaya nga, hindi po na hanggang ngayon, talaga. lagi na nabibisit natin yung may mga problema pa doon. Ayun, oo, marami pa. Hanggang ngayon nga, pinupuntahan ka pa eh. Di ba dumadayo dyan sa opisina na nagpapatulong? Mga livelihood, marami rin pong ino-offer si Founder. Pagka nag-bloom lahat yan, sabay-sabayan, ang tabayanan nyo lang po yan. Mga livelihood po natin. Yes, kasi nabanggit mo lang yung ating livelihood. Ngayon po, nag-ready na po tayo sa mga yung pinapaway na apektado sa gera sa Middle East. Nagantay na po tayo ngayon para sa kanilang livelihood program dahil na kung iasa nila lahat yan sa kapilitan natin sa DMW sa upuan natin, ay wala naman gaano pondo yan. Oo. So tayo po, nag-prepare na po tayo ngayon. Tumawag sa akin yung ano natin sa yung counterpart natin na magkahanda po ako dahil papadala na yung para sa livelihood program sa mga OFW na apektado ng gira sa Middle East. So yun po ang pinaprepare nila sa akin ngayon. Kakatawag nila kanina Catherine. Tumawag si Boss yun. Hindi, iba po, iba. Iba to, iba pa yan. UCP Statehood. Sila ang ambassador. Okay, iba pa yun sa resibo, iba pa yun. Iba yun. Okay, ayan ayan, malapit na po. Konting tiis na lang po sisikat na ang araw. Ganyan po talaga. Pagka sinasabi ko may dilim, may liwanag yan. Pag may bagyo, ay may araw. Lilipas din po yan. September, katapusan na po ng Ghostman. Una po, di kami naniniwala. Pero nakita po namin yung epekto po talaga Kaya, ayan po, sana po, tuluyan na pong umalis po si Ghostman at magpunta naman sa ibang lugar. Okay, Chairman, ang iyong mensahe para sa ating mga OFW sa 4 na sulok ng mundo, no? Alam ko, nanonood po sila, nakikibalita sa iyo. Go ahead. Para sa ating mga OFW, lalo sa Middle East, maaari po mag-ugnayan na po kayo sa amin kung pauwi kayo dahil sa gira niya. Nandito po handa po kami tumulong sa inyo para sa livelihood. Although na hindi pa nasakamay namin yung nasabing panila, pero sinabihan ako kanina, mag-ready na po. So, konting stage lang po sa ating mga OFW, lalo nung sa Middle East. I'm sure na gagawin tayo na hindi kayo mahihirapan mag-pauwi tayo. Yun ang isa sa mga namin. Dahil yun na meron kayong pagkakitaan na hindi na kayo balik dyan. Yes. Makapilingin na yung mas sa Pilipinas. Ayan, okay. Ang iyong pansamantalang pamamaalam, yes, ayan po, narinig nyo na po yung istorya ni Founder. Ayan, maraming salamat sa ating taga-subaybay dito sa DWD, ang Forces Radio at sa ating pinitiluhan. At sa mga pamilya ng DWD, active ang inactive, lalo na yung mga DWD. Abangan na po ninyo ang aming mga update dito sa aming programa dahil pagkatid kami ng magandang balita para sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Okay, palakpakan natin si Founder at ang ating mga OFW, ang mga modernong bayani at syempre ang ating mga tunay na bayani, ating mga sundalo. Saludo po kami sa iyo. Okay, maraming salamat po. Ito po ang pansamantala namin pagpapaalam ni Founder Albert. Okay, back to you guys. Meron lang po tayong special coverage from the Peel Us. Importante lang po ito, kaya po ito ay inabol ko because of the importance of the event. Okay, nice nating congratulate ang Peel Us sa kanilang 74th annual convention. Ito po yung embracing multi-faceted digital culture moving forward sa Pagtanaw 2050.
Okay, sa mga nakikinig po sa ating followers and viewers, ang ibig sabihin po ng PhilAs, PhilAAST, ito po ay Philippine Association for the Advancement of Science and Technology. Kaya ako po ito hinabol sa balita po natin ay napaka-importante po at napakahalaga po na ang ginagawa po ng organization na ito. So, sa event na yun na ginawa po sa Manila Hotel, syempre, ang unang-una pong nagmensahe ay ang ating Pangulong BBM. Ayan, meron po siyang napakagandang message para po sa organization na Philippine Association for Advancement of Science and Technology. Ayan. Okay, at syempre, nagbigay pa rin po ng message ang ating pong Senate President na ngayon ay hindi na po siya. Francis Chis Escudero at si Romualdez po. Okay. Okay, at syempre po, yan, ito matag sa atin. Sagutin na lang ng ating anak. Okay, at syempre po, marami pong mensahe mula po sa ating mga government official, si Secretary Renato Suludim ng DOST, at syempre, ang president po ng PhilAs ay walang iba kundi po si Academician Fortunato E. de la Peña. Ayan, congrats po sir, ang ganda po ng inyong organization. At syempre, nagbigay din po ng message ang president po ng NAS. Ayan, walang iba ko si Dr. Jaime Montoya. Get well soon po, Doc. Napakabait po niya si Doc Jaime Montoya. Yes, okay. Siyempre, maraming magtatanong kasi yung event na yon ay nagkaroon po ng mga awardee, 10 awardee po. At panuulin po natin habang ating pong pinapaliwanag ko ano po itong PhilAs. Yan, okay. Take it away. And you're not happy when you are while young. Interview po namin kay Dr. Fortunato de la Peña. Siya po ang president ng PhilAs at siya rin po ang former DOST secretary. Sa science and technology kasi, hindi anak ng mga magulang natin gagawin ninyo. So, we are trying to reach out to the parents and the young people who will be parents. Sir, when it comes to our research po, how does PhilAs assure that these research na na-awardan po natin will have real impact in the years? Well, of course, we convince our awardees to become members of PhilAs. We don't force them, but usually naman they join us, and we monitor our yearly events. Of course, we have no control over what they will do in the future, but many of them we can involve in our committees, and I'm very confident with the kind of work that I heard from them yesterday when we introduced them to media, that the idea of having understudies will be part of their parang goal. No? Kasi sabi nga nung isang nagtanong hapon, yung MC, what's the plan so that meron naman kayo ma-develop? Just make sure that we have the kind of understanding what you do. Because we noticed that most of them were also inspired by the work of their previous superiors. In the same way that students I interviewed why they took up the science, engineering, technology, and mathematics, they say, this is a very good teacher. That worked with me because, you know, I graduated from high school, I was only 14 years old, I didn't know what to pay. I don't even, well, I want to be a doctor. Ayan, narinig niyo po ang aming panayam kay Dr. Fortunato de la Peña. At sa kanya po mga pinapaliwanag po is PhilAs is Philippine Association for the Advancement of Science and Technology. Ang vision po nila ay po ay world class ng mga Pilipino SNT, Value Oriented Filipino. Sobra po ang knowledge nila for public understanding and application of science and technology.
lalo na po internationally linked ang SNT community. At mga katanungan po doon ay syempre ang kanila pong objective, yun po yung nagpo-promote po sila at nag-encourage and undertake scientific and technological studies research. Yan po ay talagang ang mission naman po nila ay inculcation of a culture of excellence and integrity among Filipino, promotion of public understanding. Maganda po yung mga naging kasagutan ni Doc Fortunato de la Peña, kaya lang po maingay po yung sa background dahil kasalukuyan pong nagaganap po yung event at yung awardee po ng 10 magagaling po na mga scientists. Kasi po ito pong group na ito po ay group ng mga scientists at mga technologies na nagre-research at sila po ay nag-share ng kanilang mga findings with the Filipino people. Nididiscover po nila yung mga unknown, lalo na po yung mga desire na matutunan, mga driving force po nila, talaga matindi po. Ang project center po ng ang kanila po ay promoting the value of science to the community, especially with the youth. Yan po, at lagi pong in many corners ng ating bansa ay talaga pong nag-a-across the country po sila at minsan labas pa po ng bansa. Yan po ang ginagawa pa po ng organization. Maganda po yung panayam kay Sir at napaganda rin po ng kanyang mga pinapaliwanag. Medyo nadidisturb lang po ng event na nagaganap. So, punta na po tayo sa event. Yung event, papakita po natin yung kanila pong kaganapan. Siyempre, ay ano po natin yung PhilAS officers kung sino-sino po sila. Ito po yung mga magagaling na mga scientists and mga technologies. Ang mga members po dito mostly, yung pong organization is comprised of members mula po sa different corners of the country ng ating bansa. They are researchers from different fields of science. Layunin po ay ma-share ang kanilang mga natutuklasan, lalong-lalo na po sa mga fellow scientists at Filipino community. Ang mga benefits po naman po ng mga nagiging member ng PhilAS, bukod po sa magiging bahagi po sila ng distinguished organization. Yes, it's a distinguished organization. At ayan po, yan po, sa napapanood niyo po sa video, yan po ang message po ni President po ng TAS na si Dr. Jaime Montoya. Pakinggan po natin. Our values, our choices, and our readiness to adapt with wisdom and responsibility. To guide this transformation, we look toward Pagtanaw 20. Congratulations, Dr. May. Congratulations po sa awardee. 10 po yan. Ayan. Ayan po, mensahe po sa isang scientist. Sino? And Dr. Asuncion de Guzman for the Paulo Campos Award for Medical Research. The chairperson is Dr. Carmencita Padilla, and members are Dr. Rudy C., Dr. Jaime Montoya, Dr. Eva Cotionco de la Paz. The David M. Consumhi Award for Engineering Research, as its chairperson, Dr. Eric Parihit. Yan po yung mga awardees, sila po yun, iba-iba pong award ang ibinigay sa kanila. Siyempre po yung kaibigan po natin, si Dr. John Naiga, siya po yung sa goat, yung pagpaparami ng goat na magandang klase po. Siya po yun. Siguro po ma-interview natin po siya kasi again, awardee na naman po siya. Galing po kasi niyang mag-produce ng mga macho na kambing. Ayan, tanongin po natin. Michael Purvis is a business professor who spent time in the Philippines, particularly at De La Salle University, advocating for sustainability through and particularly energy. Si Don
Papa ay Dean ng USD College of Medicine. So, Limnology naman ang field niya. At si Karen Santiago po ay kinilala kasama ang ating bibigyan ng award mamaya sa field and sensor. At kahapon lang napakarami palang application ng sensor. So, palakpakan po natin ang ating 10 award. The Forbes family is attending online from the UK. Kaya napagawa ng Zoom para sa kanila. The built environment, energy and water. Meron pong pangatlong cluster na devoted sa climate change and environmental challenges. At meron pong enabling cluster group na ito po ang nag-cover sa applications of science and technology in governance, in human resource development, and in the shift to a digital ecosystem. Ito po ang itsura ng 50, napakabigat po ng libro, pero available siya online. At ginagawa ko ngayon, ipinapa-review kasi since it was released in 2021, 4 years na po nagdaan. At siguro naman, mag-agree kayo na during the last 4 years, napakarami po developments in the field of technology. Kaya yung mga binanggit nitong technologies in 2021, marami na po kailangan na i-modify at dagdagan. Okay? Ganun din po yung mga societal and national objectives and concerns. Marami na rin po pagbabago between 2021 and 2025. Kaya ang National Academy of Science, na ako yung member last year, inantihan po nila ako. Ako ang napagawa sa kanila ng 2019. Ako lang ngayon ang pinakasiwa sa updating. Kaya I have to follow. And ang ginawa ko po ay kinumbins ko yung aming board sa PhilAs na ito, pagkukulan ng pansin dito sa convention today. Ano ang pwedeng maging improvements na pwede namin ma-suggest sa pagtanaw 2050. Kaya nagdaos po ang PhilAs ng 3 island seminars before this one na tinake up yung ibang clusters. So, last July 16, we had the island seminar at Cagayan de Oro, managed by de Guzman. Ito po yung sa blue economy. No? Ito yung food security, health and nutrition, at saka included na yung trade industry. Tapos noong July 29 po, yung Visayas Island Seminar na itinalo sa Cebu Technological University, at I think may mga present dito ngayon ng CTU, ay doon naman tinakil yung cluster ng built environment, infrastructure, energy, and water. At noong August 6 po, yun nga pa lang sa Cebu ay sa pangangasiwa ni Dr. Alvin Culaba, yung pong huli na island seminar on climate change and environmental challenges ay sinagawa sa Luzon, sa Ateneo de Manila, eksakto doon sa Manila Observatory. At yan, nasiwaan ni Dr. Ben Austria. Ako po natutuwa doon sa Luzon na seminar na yun. Unang beses ko po nakatapak sa Manila Observatory na nagtatapos ng kanina ka-100 ng anibersaryo ang weather observatory sa Asia. At ngayon nga po, hindi na namin itatakan isa-isa yun. Yung mga nagtatakan sa island, sa summarize na lang ni Asik Dayan. Ay, diba? Nagtuturuan. Si Dr. Elma yung convention chair. Okay? At ito ay yung highlights ng 3 island seminars. Pagkatapos, yung ating plenary today after the awards ay magtatakel na din sa mga enablers, which is governance, human resource development, and digitalization. So, puno-puno po ang ating schedule. Wala naman tayong problema sa Manila Hotel dahil
piniling ko mismo ang yung ulam pagka ngayon hindi na sila nakobek sa so, siguro po, yun na lang ang sasabihin ko. Pero bago ang bukas, yung awards po natin ay dito na po yung trophies na ibibigay sa ating awardees. Siguro po mga hindi naman sa sobra ng 2 kilos. Yung timbang. But you can see the design, okay? Ang design na ito is sa mga taga College of Fine Arts. So tayo gumawa. With Antipabla of the UP College of Fine Arts. Sila tumulong sa akin mag-design ito. Ito ay pillars. Okay? The pillars trophy, pillars of science. May katutong pa ba yun? Okay. Please, next slide. The inspiration, these are pillars and columns and a spiral. Okay, ayan po, napanood po ninyo ang napakahalagang event na ginanap po sa Manila Hotel. Kaya natin nasabing napakahalaga. Ito po ang ating mga scientists and technologies na nagse-search ng mga iba't ibang kanilang mga na-research sa health, sa food, sa mga makabagong teknolohiya na ginagamit. Yan po, kaya po napakahalaga po niyan. Yan po, group of scientists and technologies yan eh. Yung research po nila ay sinishare nila, at yung kanila pong mga findings ay ganun din, sinishare nila sa Filipino people para po madiskubre yung mga hindi po alam na mga natutuklasan, na mga kaalaman, yung desire po na matutunan ang bawat gustong malaman sa mga center on promoting the value of science to the community. Kaya po napaka-importante po ng PhilAs na ngayon po ay talagang masasabi natin napaka-active po, kasi 10 mga scientists po ang kanilang binigyan ng award. Congratulations po sa 10 scientists. Siyempre may kanya-kanya po silang katangian at talent. Yun po ang naging criteria, kaya po sila napili. Kaya po sa mga susunod pa pong mga event ng PhilAs, sa pamamagitan po at pamumuno po ng President Dr. Fortunato de la Peña Secpoy, ang ating pong kaibigan na idol, napakabait po. At siyempre ang bumubuo po ng PhilAs ay kasama na rin po dyan ng isa pa po nating idol, Dr. Reynaldo Iborra, Vice President Division A ng Agricultural Science. Siya po ay sa PICAARD. At siyempre ang ating rin pong isa pang paborito, Miss Luningning S. Domingo, Vice President ng Division B, Economics and Social Science din po. At ang kanila pa pong mga presidente at mga kasama, yung mga board of advisors and directors. Congratulations po sa inyo. Napalakpakan po natin ang 10 awardee scientists. Congratulations po, more
award to come sa mga mahusay pong scientist natin. Okay, ayan po, maraming salamat po at tayo po muling magpapaalam na talagang hindi inabo lang po natin na maipalabas ito para po makita po ng ating mga kabayan na mayroon pong isang organization na talagang patuloy po na tumutuklas, nagre-research para po i-share sa ating science community na kapakipakinabang sa ating bansa. Congratulations po, Dr. Fortunato de la Peña, President of PhilAs, at sa lahat po ng officer, at sa lahat po ng mga nakasama natin na media dyan, si Miss Beth Padilla, Miss Herm Tenorio, at si Doc Judy, si Dr. JD po, kasama natin, and Sir Joel din po. Okay, congratulations po, and salamat po sa inyo na. Thank you po, technical side, sa inyo po laging pag-support. Ito po si Terry Al. Once again, goodbye po.